Namatay ang aking biyenan sa aksidente. Bilang isang nangungunang abogado. Ngunit siya ay nagtanggol sa salarin. Nanay, bakit hindi mo sinabi na uwi ka? Para makasama ko si Ziming na sunduin ka. Huwag mo sanang sabihin sa kanya. Tungkol dito sa pagkakataong ito. Dumating ng maaga. Para lang magbigay ng sorpresa sa kanya sa kaarawan. Nian. Malapit ka na bang makarating? Darating na ako. Mama, nakita na kita. Mama, Kuya, siguradong magugustuhan mo yung regalo na binili ko para sa'yo. Nian. Inay, mag-ingat ka. Inay, kumusta ka na? Tatawag na ako ng ambulansya ngayon. Nen. Para kay Ziming. Ng kaarawan. Regalo. Ng. Inay, gising ka na. Inay. Gising ka na, inay. Nanay. Kapatid na guro. Nabangga ko ang tao. Manggagambala. Siyang dahilan ng iyong sobrang bilis. Nabangga mo ang nanay ko. Kalmado ka lang. Kung ulitin mo ang pananakit kay Xiaoru, maaari kong gawin ito. Nakasuhan ka ng sinadyang pananakit. Lu Ziming. Si Wang Ru ang bumangga sa ating ina. At ikaw ay magtatanggol sa kanya. Nawala na ba ang iyong konsensya? Sa kabuuan, ang akusado sa aming panig ay may sala. Hindi na patunayan. Natapos na ang depensa. Nagpahayag ang hukuman. Nag-uusig na si Shen Yan. Inaakusahan si Wang Ru ng krimen sa aksidente sa sasakyan. Hindi na patunayan. Itinanggi ang kahilingan ng nag-uusig. Kuya Ziming, salamat sa iyo. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala tayong dapat ipagkibit balikat sa isa't isa. Siyempre, asawa ko siya. Kung hindi siya matigas ang ulo, hindi ka sana nadamay. Kuya Ziming, huwag mo nang sisihin si Ate Shen Yan. Sa huli, kamamatay lang ng ina niya. Naiintindihan ko na hindi siya maganda ang pakiramdam. Pero, ikatlong beses na niyang nag-apela si ate. Hindi naman siya pwedeng mag-apela ng walang katapusan at manatili sa akin, di ba? Sobrang natatakot talaga ako. Noong araw, para lang bumili ng regalo para sa akin ang punta niya. Kaya siya naipit sa panloloko. Ito ay isang hindi inaasahang sakuna. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na may makakaapekto sa iyo. Nian. Sandali lang. Huwag mo akong hawakan. Shen Yan. Tama na ang gulo mo. Sabi ko na sa'yo ilang beses, huwag nang mag-apela. Malapit nang maging abogado si Xiaoru. Yung paulit-ulit mong pag-aapela. Sobrang makakasira sa kanya, alam mo ba yun? Sira. Ang iniintindi mo lang ay ang kinabukasan niya. Paano naman ang nanay? Ang buhay niya ay hindi kasing halaga ng kinabukasan ni Wang Ru. Kung hindi dahil sa nanay, hindi siya lalabag sa mga batas ng trapiko. Paano siya magkakaroon ng aksidente? Siyempre, siya ang nagmaneho ng mabilis at bumangga sa nanay. Bilang isang abogado, bakit mo siya pinapaboran at binabaligtad ang katotohanan? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako susuko sa apela. Kailangan kong ipabayad siya sa kanyang ginawa. Sa buong panahon na ito, hindi pa ako natalo sa kaso ko. Sayang lang ang pagsisikap mo kung gagawin mo iyan. Sister Shen Yan, palagi kang umaakyat ng apela. Hindi ba't gusto mo lang ng danyos? Dito. May 5,000 yuan dito. Para ituring na. Para sa tiyahin. Isang munting pasalubong. Hawakan mo na lang. Hawakan mo ang mabaho mong pera at umalis ka. Kuya Ziming, baka isipin ng ate na kulang ang pera. Narinig ko kay Kuya Ziming na ang nanay mo ay isang walang trabaho. Makatutulong ang buhay mo para sa 50,000 piso. Ayos na rin iyon.
Niyan yan. Normal na nagmamaneho si Xiaoru. Biglang sumulpot ang nanay mo. Dahil sa panggaganso, nagkaroon ng aksidente. Si Xiaoru ay biktima rin. Hindi nakakapagtaka. Patuloy siyang naghanap ng paraan para ipagtanggol si Wang Ru. Naghahanap ng iba't ibang dahilan para iligtas siya. Sa totoo lang, akala niya, si San ay ang aking ina. Ang perang ito para sa buhay. Mas mabuting si Attorney Lu na lang ang humawak nito. Sa wakas, mas karapat-dapat ka kaysa sa akin na humawak nito. Shen Yan. Kuya Ziming, pumunta ka na at aliwin si Ate Shen Yan. Huwag mong hayaan na maapektuhan ang relasyon niyo dahil sa akin. Walang anuman. Hayaan mo siyang mag-isa at magmuni-muni. Xiaoru nahirapan ka rin itong mga nakaraang panahon. Naka-schedule na akong ipag-intern ka sa aking law firm sa susunod na linggo. Isipin mo na lang ito bilang iyong kabayaran. Pero si Shen Yanjai ay malaking bahagi ng law firm. Tiyak na hindi siya papayag na makapasok ako. Ang kasikatan at katayuan ng law firm ngayon ay dahil sa akin bilang isang pangunahing abogado. Walang ako. Wala ito sa anumang halaga. Siya si Shen Yan. Wala siyang karapatang tumutol. Salamat, Kuya Ziming. Halika. Tanggapin mo ito. Niyan yan. Kailangan ko pang pumunta sa law office para sa interview. Bakit mo ako dinala dito? Malalaman mo rin agad. Ziming, sa ngayon, ikaw na ang may-ari nitong law firm na ito. Ipamalas mo ang iyong kakayahan. Niyan yan. Salamat sa'yo. Hindi kita bibigyan. Naniniwala ako sa'yo. Mas naniniwala ako na kaya mong maging isang mahusay na abogado. Ako si Lu Ziming. Sa hinaharap, tiyak na lalaban ako para sa mga makatarungan. At magsasalita para sa mga walang sala. Ang lola ay sumunod sa batas sa buong buhay niya. Ngunit pagkatapos mamatay, siya ay pinagbintangan ng kanyang sariling anak na naglalagay ng kasalanan. Dating si Lu Ziming ay talagang nasira na. Dapat nang matapos ang kasal na ito. Asawa, tulungan mo akong dalhin ang kwintas. Wala akong oras. Ikaw na lang ang magdala. Mukhang masaya si Attorney Lu. Hindi nakapagtataka na todo ang pagprotekta sa kanya dahil matagal na kayong mailihim na ugnayan. Shen Yan, ano bang sinasabi mo? Ako at si Xiaoru. Iyon ay isang purong relasyon ng magkapatid na guro. Nga, Shen Yan. Si Ji Ziming ay tumulong lang sa akin. Naisuot ang kwintas. Huwag ka sanang magalit. Niyan yan. Maligayang ikatlong anibersaryo. Ito kasi ay kwintas na pinili ko para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Ito yung kwintas na matagal ko nang tinitingnan. Hindi ko lang maipabili. Salamat sa iyo, asawa. Magkapatid kami. Si Lu Ziming. Ito ang regalo ko para sa anibersaryo ng kasal. Ngayon, suot na niya ito. Maaari mo bang sabihin na wala kayong kinalaman? Hindi ba't dahil sa aksidente ng nanay mo? Si Xiaoru ay patuloy na nagkaroon ng masamang panaginip sa loob ng ilang gabi. Itong kwintas na ito ay bilang kapalit para sa kanya. Lu Ziming, ikaw na walang hiya. Alam mo ba kung sino si Wang Ru? Ikaw ang nanay na bumangga sa tatlo. Kuya Ziming, Shen Yan, huwag na kayong mag-away. Kasalanan ko ito.
Hindi ko dapat tinanggap ang kwintas na ito. Dahil ayaw ni Ate Shen yan. Ibabalik ko na ito sa kanya ngayon. Ay, walang anuman. Itong kwintas ay binili ko. Gusto kong ibigay ito sa kung sino man. At simula ngayon, ang opisina na ito ay iyon na rin. Anong sinasabi mo? Ito ang opisina ko. Ang mga law firm ay nakatuon sa kakayahan. Si Xiaoru ay isang magaling na estudyante mula sa prestihiyosong paaralan. Malaki ang kanyang kinabukasan. Karapat-dapat siya sa pinakamahusay. Ikaw, matagal ka nang hindi nakikialam sa mga gawain ng law firm. Para saan pa ang ganitong magandang opisina? Kuya Ziming, paano mo naman magagawa yan? Ang opisina ay kay Sister Shen yan. Hindi ko pwedeng kunin. At saka, magagalit si Sister Shen yan. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ikaw ang kinabukasan ng aming law firm. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Pumirma ka na nito. Ano ito? Shen yan. Anong ibig sabihin yan? Pumirma ka na nito. Agad kong ililipat ang mga gamit ko. Ibinibigay ko sa'yo ang opisina na ito. Shen yan. Alam kong ang nanay ko. Tanging ikaw lang ang tinitingnan niya bilang anak na babae. Hindi maganda ang kalusugan ng nanay ko. Nasa ibang bansa pa rin siya para magpahinga. Bigla kang nagpakasal sa akin ng hiwalay. Gusto mo bang saktan si Sansa? Gusto mo bang mapagalitan ako? Mag-alala ka. Nanay mo, wala nang pagkakataon para batukan ka. Anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Anong ibig sabihin? Tawagan mo siya. Di ba't malalaman mo na? May sinabi ka bang hindi maganda sa kanya? Tama ba? Masama ang kalagayan ng nanay ko. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa harap niya. Alam mo naman na ang ginagawa mo ngayon ay magpapagalit sa kanya. Shen yan. Pumanaw na ang nanay mo. Pero aksidente lang iyon. Bakit hindi ka patapos? Ziming, huwag kang magalit. Shen yan. Hindi ko talaga sinasadya noon. Biglang sumugod ang tiyahin para magpanggap. Kaya, alam kong nalulungkot ka. Pero sa ganitong sitwasyon, huwag mo munang pag-usapan ang diborsyo kay Ziming. Ba't ganon? Gusto mo bang gamitin ang diborsyo para pilitin si Ziming? Para wala na siyang paraan para ipagtanggol ako. Akala ko ba may ganito kang balak? Shen yan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko hahayaan na makulong si Xiaoru. Gusto mong pilitin ako sa pamamagitan ng paghihiwalay. Lu Ziming. Kung noong araw, ikaw ang nahit ng 3 beses. Shen yan. Sobrang lakas mong manghula na siraan ang nanay ko. Shen yan Jai. Alam mo namang si Ji Ziming ay siya mismo ang nag-alaga sa kanya. At labis na iginagalang ang kanyang ina. Kahit gaano kakasadya, hindi mo dapat isumpa ang titasan. Shen yan. Nalulungkot din ako sa pagpanaw ng iyong ina. Pero siya ang nagpasimula nito. Kakaibang pangyayari. Alam kong nasasaktan ka. Naiintindihan ko. Pero maaari bang? Huwag ka nang magmaktol. Huwag mo nang ipilit si Xiaoru. Kaya sa tingin mo, si Maay, kanyang kasalanan, tama ba? Kaya kailangan mong ipagtanggol siya hanggang sa dulo. Tama ba? Tama. CJ, basta't pumirma ka sa kasunduan ng diborsyo. Hindi ako magiging pasaway. Sinasabi ko sa iyo gusto kong makipagdiborsyo. Impossible. Kailangan silang magdiborsyo para makakuha ako ng posisyon. At maging Gianhi. Lu, Chen yan. Lahat ito ay kasalanan ko. Huwag mong sisihin si Jiming. Kung may dapat sisihin, ako na lang ang sisihin. Ang kapal ng mukha mo. Nakakainis talaga. Xiaoru ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung mapapatawad ako ni Shen Yanji, ayos lang kahit sampalin o saktan ako. Matagal lang nagtitiis si Xiaoru para sa'yo. Kailan pa ba ako magpapadala? Binangga ni Mom ang 3 sa kotse.
Pero lagi mo pa rin siyang inaalagaan. Para kang hindi tao. Alam ko, nanay mo. Ang pagkawala niya ay ikinalulungkot mo. Hirap kang tanggapin. Pero ang katotohanan ay ang katotohanan. Kung hindi siya, biglang sumulpot at manguyam. Hindi sana nagkaroon ng aksidente. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Huwag ka nang magulo. Sige na. Lu Zaiming. Kung alam mo lang na si San ay nanay mo, baka mas maganda pa ang loob mo. Kung ganito nga. Sige, gagawin ko ayon sa gusto mo. Niyan. Nin. Para kay Ziming. Regalo sa kaarawan. Regalo. Ito ay kay mama. Bago ang tatlong. Mahigpit na hawak sa kamay. Ipapasa ko sa'yo. Ang regalong pangkainip. Itong anting-anting na ito. Inay, nasa ibang bansa ka. Kumusta na ang pagpapagaling mo? Magaling na. Pagkatapos ng pagpapagaling ni inay, tama lang na kaarawan mo. Inihanda na ni mama ang regalo para sa iyong kaarawan. Tingnan mo, ito ay sinulid ni mama para sa iyo. Mama, naway maging malusog ka. Iyon ang pinakamagandang regalo ng anak. Ito ang amulet ng kapayapaan. Ginawa ni mama ang borda. Kuya Ziming, may dugo pa nga dito sa ibabaw. Mga gamit ng patay. Ang sama ng pakiramdam. Kapag nahawakan, malas ka. Nasa abroad pa ang nanay sa isang rehabilitation center. Hindi pwedeng si mama ang gumawa nito. Tama si Xiaoru. Hindi maswerteng amulet ito. Itapon mo na. Ito ay regalo ng mama sa'yo. Na in-embroidery pa para sa iyong kaarawan. Bakit mo ito itinapon sa basurahan? Isang amulet lang naman. Sige na. Bukas, nag-book ako ng lugar sa Yuehua Hotel. Para sa kaarawan. Babalik din ang nanay ko. Mula sa ibang bansa. Sana ay magpakita ka ng normal. Huwag mong hayaang makahalata siya. Para hindi siya mag-alala. Nanay, hindi pa natatapos ang pagluluksa. Nakapag-isip ka pang magdaos ng malaking kaarawan. Lu Zaiming, anong klaseng puso meron ka? Shen Yan, alam ko. Pagkatapos ng kaarawan ko bukas, sasama ako sa'yo. Mag-aalay tayo sa puntod ng nanay mo. Sige, bukas pupunta ka sa airport. Tulungan mo akong sunduin ang nanay ko. Sobrang gusto ka niya. Kung makita niya na sinundo mo siya, tiyak na magiging masaya siya. Ayos. Sisiguraduhin kong maaasikaso ang nanay sa iyong kaarawan. Si Xiaoru. Namatay ang ina ni Nian. Kaya hindi siya masaya. Huwag mo nang isipin iyon. Tama. Sa kaarawan ko bukas, maraming kilalang abogado ang darating. Pagdating ng oras, ipinapakilala kita sa kanila. Kuya ZJ. Pero wala akong suot. Kahit isang magandang alahas. Maliban sa kwintas na ito sa lid. Na kay Ate Shen yan pa. Hindi na lang ako pupunta para hindi ka mapahiya. Ano namang masama dito? Bukas dadalhin kita para pumili ng ilang alahas. Parang pampalubag loob kay Nian. Sa iyong maliit na lambing Dito, piliin mo lang ang gusto mo. Ako na ang bahala sa bayad. Kuya Ziming, sobrang saya na nandito ka. Tulungan mo akong i-wrap ito. At ito rin. Ito. Kailangan lahat ito. Nanay. Siyempre, ibabalik sa inyo ng manugang ang katarungan. Bakit kaya ang puso ko?
Biglang sumakit ng konti. Parang nawalan ako ng isang mahalagang bagay. Kuya Ziming, kumusta ito? Mama, pumunta na ang anak mo sa eskwela. CJ, hawakan mo ang perang ito. Ingatan mo ang sarili mo sa paaralan. Ma, ang pera natin ay para sa aking matrikula, di ba? Binigay mo ang pulseras mo kasi ayaw na ni Ma itong isuot. Hawakan mo ang pera. Anak. Nanay, sisikapin kong kumita ng mabuti sa hinaharap para makabili sa iyo ng mas magandang pulseras. Nanay, nagtitiwala ako sa iyo. Nanay, nagtitiwala ako sa iyo. Kuya Ziming, maganda ito. Biliin na lang natin ito. Salamat sa pagtatrabaho. Pakikuha ang dalawa. Ibalot ng hiwalay. Inay, bukas dadalhin kita para makilala ang anak mo. Ginoozhang Director Lee. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. Ito si Achoy. Wang Ru, isa siyang mahusay na estudyante sa aming paaralan ng batas. Malapit na siyang makatanggap ng kanyang diploma. Maaari nating sabihin siya ang hinaharap ng aming law firm. Talagang mahusay ang paningin ni Achoy. Lu, maaaring sabihin si Jen. Wang ay bata ngunit may kakayahan. Sobra naman ang papuri mo, kapatid. Kailangan ko pang matuto mula sa ilang mga nakatatanda. Iyan ang totoo. Halika. Anong nangyari kay Nian Nian? Matagal na siyang kumuha ng nanay ko, pero hindi pa siya dumating. Hindi ko rin siya matawagan. Nian Nian. Halika. Kumain ka pa ng kaunti. Kamakailan lang, pumayat ka na. Ang hirap ng trabaho mo. Salamat, Ma. Ziming. Habang nasa abroad si Ma para magpahinga, dapat mong alagaan ng mabuti si Nian Nian. Kung hindi, ayaw ni Mama. Mama, huwag kang mag-alala. Sisikapin ng anak na alagaan si Nian Nian. Mama, mag-ingat ka sa iyong kalusugan sa ibang bansa. Naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Mama, pasensya na. Pinagdaraanan mo ang labis na paghihirap. Ngayon, tiyak na ipapakita ko sa harap ng lahat. Ang mga taong nagdulot sa iyo ng sakit ay dapat managot. Sana walang masamang nangyari kay Mama. Bakit hindi pa rin siya sumasagot? Huwag mag-alala, Ziming Ji. Darating din ang tita. Wow, anong nangyayari dito? Lu Ziming. Dinala ko na si Mama sa'yo. Kuya Ziming, ito ang espesyal kong inihanda para sa iyo na cake. Salamat sa lahat ng taon, ng tulong at pangangalaga mo sa akin. Kung wala ka, hindi sana ako umabot sa ganito. Attorney Lu, yung maliit mong kaklase. Talagang maalalahanin siya. Nga. Tingnan mo itong junior sister. Mas nagmamalasakit pa siya sa'yo kaysa sa asawa mo. Hehehe, nga. Xiao Ru. Salamat. Kuya Ziming, basta masaya ka, ayos lang. Atchoy. Lu, umakyat ka at magsalita ng kaunti. Sabihin mo na. Sige, salamat sa lahat ng suporta. Kaya't magsasalita ako ng kaunti. Sige, tara na. Ngayon, nandito ako. Ako si Lu Ziming at ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang taong nagtiis at naghirap. Nag-iisa siyang nag-alaga sa akin. Inang na nagpalaki.
Nanay, huwag kayong mag-alala. Ngayon, nandito ang manugang sa tinatawag na kaarawan upang ipaglaban ang inyong karapatan. Kumusta? Nahanap na ba? Sa kanto ng lugar ng insidente, kahit walang kikis. Pero sinuri ko, lahat ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng daan noon. Sa wakas, sa isang sasakyan, nakita ko sa dashcam nito, isang malinaw na video. Kitang-kita ang buong proseso. Siya Oli, ihanda mo na ang video. Sa kanyang kaarawan ni Lu Ziming. Sa harap ng lahat ng bisita, ilalantad ko ang kasalanan ni Wang Ru. At gusto ko ring ipagawa kay Lu Ziming na siya mismo ang magpapasya sa kanya. Kuya Ziming, ngayon ay mayroon kang ganitong tagumpay. Tiyak na ipagmamalaki nita ito. Ako naman, nagsusumikap sa trabaho. Nais ko rin sanang mapabuti ang buhay ni nanay. Pero matagal na nagsimula ang birthday party. Bakit kaya hindi pa rin dumadating sinian ni nanay? Kuya Ziming, huwag kang mag-alala. Baka traffic lang sa daan. O baka si Ate Shen yan ay tumutulong kay tita na ayusin ang bagahe. Ngayon ang kaarawan mo. Tiyak na darating si tita. Hindi, kailangan kong lumabas at tingnan. Shen yan. Ano ba ang nangyayari, nasaan ang nanay ko? Bakit ka nagmamadali? Paano ako hindi mag-aalala? Tinawagan ko si mama ng maraming beses. Wala akong nakuhang sagot. Siguradong may sinabi ka kay mama na hindi maganda. Kaya nagalit siya sa akin. Ayaw niyang sagutin ang tawag ko, hindi ba? Sinasabi ko sa'yo, kung may nangyaring masama kay mama, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Dapat ako ang nagsabi niyan. Ngayon ang kaarawan ko. Lahat ng dumating ay mga espesyal na bisita. Huwag ka nang mag-imbento ng gulo, okay ba? Nasaan na ba ang nanay ko? Huwag kang mag-alala. Mabilis na makikita mo na ang nanay mo. Ay naku. Sister Shen yan. Kahit papaano, kaarawan ito ni Jiziming. Bakit ka nakasuot ng itim? Sobrang malas naman ito. Hindi ko alam. Akala ko nagmumura ka kay Jiziming. Nga. Sino bang may asawa na nagdiriwang ng kaarawan? Na nakadamit ng itim? Shen yan. Bakit ka nakadamit ng damit panglibing? Sinadya mo bang ipahiya ako? Lu Ziming. Bakit ako nakadamit ng damit panglibing? Hindi mo ba alam sa puso mo? Tapos na ang mga bagay. Bakit hindi ka pa rin tapos? Kuya Ziming, huwag kang magalit. Ito ay Shen yan. Okay lang na nakasuot ka ng itim. Bakit parang hindi ito para kay Ziming J? Mukhang hindi siya naghanda ng regalo sa kaarawan. Para sa kaarawan ni Ziming J, naghandang maaga ako. Tingnan mo si Xiaoru. 3 taon na tayong kasal. Hindi mo man lang siya matalo. Alam ni Xiaoru na mag-order ng cake para sa akin. Naghahanda ng regalo. Nakasuot ng damit panglibing. Dumating para dagdagan ang aking kalungkutan, hindi ba? Nanay, hindi pa malamig ang iyong labi. Lu Ziming, sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya? Nakasuot ng maliwanag na pula at lila, para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Ano na naman ang dapat kong ihanda? Na regalo, nakarapat dapat sa iyo sa napakagandang araw na ito. Bakit hindi ka patapos? Shen yan. Alam ko na ang tungkol sa biyenan ko. Nasasaktan ka. Naiintindihan ko. Pero ngayon ay kaarawan ko. Ang pinakamahalagang araw ko. Gusto mong ipakita sa lahat ng bisita na pinapahiya mo ako, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko kung paano. Hindi ba't palagi mong sinasabi na gusto mo ng regalo sa kaarawan? Ibibigay ko na sa'yo ngayon. Kunin mo ang regalo mo sa kaarawan. Ano ito?
Ito ang malaking regalo ko para sa'yo. Ito ay isang uri ng abo. Sobrang malas naman ito. Uri ng abo talaga. Gumamit ng uri ng abo bilang regalo. Parang sinumpa na ang tao. Mukhang hindi maayos ang pamilya ni Attorney Lu. Ang asawa niya ay nagbigay pa sa kanya ng uri ng abo. Chen Yan, anong ginagawa mo? Shen Yan, nasiraan ka na ba? Dala-dala mo pa ang abo ng nanay mo. Sa aking birthday party, gusto mo bang sirain ang aking selebrasyon? Ikaw, ang cute mo talaga. Ako. Sinasabi ko sa iyo, Shen Yan, pagkatapos ng kaarawan, sasamahan kita agad. Sa puntod ng iyong ina, bakit mo kailangang gamitin ang ganitong paraan para saktan ako? Shen Yan Jai, alam ko na ang nanay mo ay may ibang lalaki. Hindi ka masaya. Kung may dapat kang sisihin, sisinuhin mo na lang ang malas niya. Talagang aksidente lang na nabangga ko siya. Hindi ko naman ito kasalanan. Niyan yan. Nanay, mag-ingat. Inay. Wang Ru. Gago. Siguradong magbabayad ka. Shen Yan. Tapos ka na bang magwala? Ayos ka lang ba? Kuya Ziming, gusto ko lang sanang aliwin si Ate Shen Yan. Hindi ko inasahan. Nabigla siyang aatake sa akin. Shen Yan, ikaw, masungit. Bakit mo kailangang paulit-ulit na gawing target si Xiaoru? Ano bang nagawa ni Xiaoru sa'yo? Binubuli ko siya. Alam mo ba, ano ang ginawa niya? Siya. Zaimingji. Kasalanan ko ito. Hindi ako dapat nandito. Huwag mong palungkotin si Ate Shen Yan. Palagi nang hindi gusto ni Ate Shen Yan. Ikaw ang nagsasabi sa akin. Kaya nga, ginamit niya ang pagkakataong ito para siraan ako. Sa tingin ko, magpapaalam na ako. Bakit ka pa aalis? Kahit na aalis na, hindi ikaw ang tao. Shen Yan, humingi ka ng tawad kay Xiaoru. Humingi ng tawad. Siya na mamamatay tao. Hindi karapat-dapat. Shen Yan, wala ka ng pag-asa. Akala mo ba hindi kita kayang iwanan dahil gusto ako ng nanay ko? Akala mo ba hindi ko kayang makipaghiwalay sa'yo? Kung hindi ka humingi ng tawad ngayon, kahit anong sabihin ng nanay ko, ihiwalayan kita, ikaw na masungit. Sige lang. Gusto ko pa nga. Kahit nalabag ang nanay ko, gusto ko pa ring makipaghiwalay sa'yo, ikaw na masungit. Noon, napakamahinahon mo. Mabait. Ngunit ngayon dahil sa akin, na nag-aalaga sa kapwa estudyante. Paulit-ulit mo siyang pinagtutukso. Kailan ba talaga naging ganito kasama? Napaka hindi maunawaan. Sama. Lu Zaiming, sinasabi mo na ako'y naging masama. Zaiming, magpahinga ka muna. Hindi pwede. Malapit na ang paglilitis ng kasong ito. Kailangan kong ayusin ang mga dokumento. Na ito. Mahirap bang ipaglaban ang kasong ito? Ang aking akusado. Pumunta upang tulungan ang isang matandang nahulog. Ngunit inakusahan pa ng matanda. Kung hindi man manalo ang kasong ito, ilan kaya? Ang mga taong may mabuting intensyon ang mawawala ng pag-asa. Kaya kailangan kong ipagtanggol ang aking akusado. Kung isang araw ako rin ay maakusahan ng walang dahilan. Tiyak na pipiliin ko na maniwala sa iyo. Alaynan. Lu Zaiming, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang nagbago ay hindi ako, kundi ikaw. Ikaw na dati ay nagsabi. Ikaw na lumalaban para sa katarungan sa buong buhay mo.
ay yung dati, na matibay na pinili akong pagkatiwalaan. Ikaw si Lu Zeming. Matagal lang nagbago ang anyo mo. Sapat na, Shen Yan. Ano bang mga kalokohan ang sinasabi mo? Tingin ko, na-stress ka na. Hindi na siya makalawit sa katinuan. Dahil sa kanyang sariling kabuktutan. Kaya nagkaroon siya ng ganitong resulta. Anong pakialam mo dito? Bakit ka nakikipag-ugnayan pa? Sasabihin ko sa'yo, Shen Yan, na nagkaroon ka ng anak na katulad mo. Hindi na nakapagtataka na ganito ang nangyari. Kapag nalaman mo ang katotohanan pagkatapos, talagang magsisisi ka. Impossible. Ngayon, mag-sorry ka kay Xiaoru. O kaya, lumayas ka na dito. Zaiming, kayo, anong ginagawa ninyo? Nanay, wala ka ng tatlo. Sino yung taong tatlo? Sino yung taong tatlo? Tatlo. Nandito naman ako, di ba? Sinian pa nga ang nagpasabi sa akin na dumaan para sa iyong kaarawan. Bakit tatlo? Zaiming, hindi ka ba masyadong nalungkot nitong mga nakaraang araw? At nalito? Shen Yan, ano bang nangyayari dito? Hindi ba't lagi mong sinasabi? Si Xiaoru ba ang nanay mo? Ano bang nangyayari dito? Lu Zaiming, kailan ko sinasabing ang nanay ko ay si San? Si San ba ay? Hindi. Hindi ito possible. Shen Yan, dahil wala namang tatlo ang nanay mo. Bakit mo pa kailangan na umapela ng paulit-ulit? Hindi ba't ginagawa mo ito? Para sadyang targetin ako. May sira ang ulo mo. Gumagawa ka ng gulo dahil sa selos. Para lang kay Xiaoru. Pati na ang sumpain ang nanay mo. Hindi ka na tao. Sa puso mo. Ganito ako. Isang tao na seloso. Kayang gawin kahit ang pinakamalaswa. Masamang babae. Ano pa bang ibang dahilan? Shen Yan. Para sa isang taong naninira ng sasakyan. Hindi alintana si Xiaoru. Pati sa birthday ko. Nagwala ka pa. Hindi ka ba masama? Panghuhuthot. Lu Zaiming. Sigurado ka. Gagawin mo ba ito para ipagtanggol siya? Para bastusin ang karangalan at katwiran ng isang patay? May mali ba sa sinasabi ko? Ipinakita ni Xiaoru ang iba't ibang ebidensya na nagpapatunay na ang biktima ay nagkunwaring nasaktan. Sino ang dapat sisihin dito? Ziming, paano mo naman nasabi yan? Hindi ka ba natatakot? Baka masaktan ang nanay mo kapag narinig yan. Alam ng nanay ko ang tama at mali. Sumusunod siya sa batas. Hindi kailanman magiging baligtad ang katotohanan. Huwag mong gawing biktima ang mabubuting tao. Tiyak nakakampi niya ako. Sayang, ang nanay ay naging masunurin sa batas sa buong buhay niya. Ngunit pagkatapos mamatay, ikaw na anak, ang nagdala sa kanya sa kahihiyan. Ziming, ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ang namatay? Kahit sino pa ang pumanaw. Bilang isang abogado, tiyak na ako ay sasandal sa tama. Kahit na ako ay asawa ni Shen Yan. Pero hindi ko talaga hahayaan na si Xiaoru ay magdusa ng hindi patas dahil sa personal na pagkiling ni Shen Yan. Dahil dito, gaano karaming mga naniniwala sa katarungan ang manghihina ng loob. Tama si Achungi. Lu, ayan Gyu. Lu, dahil hindi naman ang iyong ina ang namatay. Bakit ka mag-aalala para sa isang taong walang kinalaman? Na nagdudulot ng gulo sa tahanan. Na, Ate Shen Yan. Ako rin ay nagtataka. Dahil hindi namatay si Tia. Bakit mo kailangang ipaglaban yung taong iyon sa apela? At handang makipag-away kay Ziming. Sinasabi mo bang may malalim kang ugnayan sa namatay? May espesyal na relasyon ba kayo? Totoo, may espesyal na ugnayan niya. Ganito pala iyon. Sino ba talaga ang namatay na nagdulot sa iyo ng ganitong kalungkutan at ganitong kawalang ingat na kahit handa kang makipaghiwalay sa akin, ay pilitin akong isuko ang depensa kay Xiaoru? Sister Shen Yan, hindi ka ba gumawa ka ng bagay na hindi mo dapat ginawa kay Ziming? Marumi ang mga mata. Lahat ng nakikita ay marumi. Pero kung wala kayong relasyon, bakit mo pinagsisikapan ito?
Para sa kanya, 3 beses kang nag-apela. Pati na rin ang pag-aaway sa kanyang kaarawan. Napakabait sa iyo ni Ziming. Paano mo siya nagagawang ganyan? Shenyan, ipaliwanag mo sa akin. Sino ba talaga ang taong ito? 1-0-6-7-1-1-3-1-0-0-0-0-0-8-5-3 pagtutukoy ng sertipikasyon. Nyanjay, lahat ay handa na. Matagumpay ang koneksyon sa video. Maaari nang i-play anumang oras. Hindi ba't gusto mong malaman kung sino ang taong iyon? Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Nanay, ngayon, ang biyenan mo ang magpapalaya sa iyo sa galit. Halika, kumain ka pa ng kaunti. Kamakailan lang, pumayat ka na. Salamat, nanay. Ziming pupunta ang mama sa ibang bansa para magpahinga ng ilang panahon. Kailangan mong alagaan si Nyanyan ng mabuti. Kung hindi, ayaw ni mama. Nyanyan. Ibigay. Kay Ziming. Ang kaarawan. Na regalo. Inay. Inay, gising ka na. Shenyan. Anong balak mong gawin? Nyanyan. Shenyan, bumaba ka na agad. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Lu Ziming, tanong ko sa'yo. Kung may mamatay sa'yo dahil sa isang tao, anong gagawin mo? Anong sinasabi mong kalokohan? Binabastos mo ang nanay ko. Kung hindi ka pupunta sa birthday ko, okay lang. Pero nandito ka pa rin, nananaway sa kanya. Ngayon, gusto ko lang malaman ang sagot mo. Kung may mamatay sa'yo dahil sa isang tao, anong gagawin mo? Hayaan siyang magdusa sa loob ng kulungan hanggang sa mamatay. Umaasa akong tutuparin mo ang iyong sinabi. Lu Ziming, tingnan mong mabuti. Hindi ba't gusto mong malaman kung sino talaga ang namatay? Hindi ba't lagi mong sinasabi na siya ay nagmamanipula? Sige, ngayon. Hayaan kayong lahat. Makita kung ano talaga siya. Nanay, nandito ako. Oy. Nanay. Nanay. Tatawag ako ng ambulansya ngayon din. Niyan. Para. Kay Ziming. Kaarawan. Regalo. Nanay, gising ka na. Nabangga ko ang tao. Kuya, nakasagupa ako ng tao. Paano pwedeng si Lu Ziming ang mamatay? Ito yun. Nag-overspeed siya at nabangga ang nanay ko. Hindi pwedeng. Nasa ibang bansa pa ang nanay ko. Hindi pwedeng siya ang mamatay. Fake itong video na ito. Para sa'yo, para sa sorpresa. Umalis na ako ng bansa ng maaga. Pero nabangga ni Wang Ru at namatay. Hindi ito pwedeng mangyari. Sa puntong ito, akala mo pa rin na niloloko kita. Tingnan mo nga kung ano yon. Uy, tingnan mo, bilis. Ano yun? Hindi pwedeng. Nasa ibang bansa ang nanay ko. Hindi pwedeng siya yun. Maingat mong tingnan. Lu Ziming. Ito ang abo ng nanay ko. Ngayon, hindi ka pa rin naniniwala. Paulit-ulit akong nagsusumite ng apela. Parang baliw na nakikipag-agawan kay Wang Ru. Hindi ito para sa pera. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay si nanay nang hindi malinaw ang dahilan.
Hindi ko pwedeng hayaang ang espiritu niya sa langit ay magdusa. Nakatitig sa mamamatay sa kanya na walang takot sa batas. Pero ikaw, hindi mo ako tinutulungan. At paulit-ulit pang, tinutulungan ang mamamatay tao na makaalpas. Ipinako ang iyong sariling ina sa kahihiyan. Alam mo ba, na ang ina ay nasa huling sandali. Iniisip pa rin ang regalo mo sa birthday. Bakit ganito? Bakit ganito? Zaiming, kuninin mo itong pera. Inay, ating pera. Di ba binabayad ko na ang tuition ko? Ikaw, binenta mo ang bracelet na iniwan sa iyo ng lola mo. Ayaw na rin ng nanay mong isuot ang bracelet na to. Kunin mo na ang pera. Alagaan mo ang sarili mo. Sa kabuuan, walang katotohanan ang paratang laban sa amin. Tapos na ang depensa. Ang hukom ay nagpasya. Ang nag-uusig na si Shen Yan ay nag-akusa sa akusado na si Wang Ru na walang batayan ang paratang ng paglabag sa batas sa trapiko. Tinanggihan ang mga kahilingan ng nag-uusig. Wang Ru, Kuya Ziming, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Aksidente ito. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko alam na siya ay tita. Nagtataka ako kung paano mo nagawang patayin ang nanay ko sa pagmamaneho. Gusto kong ipaghiganti ang buhay niya. Tapos na. Ang namatay ay talagang kanyang tunay na ina. Bakit siya? Si Lu Ziming ay napaka mapagmahal sa magulang. Hindi niya ako palalampasin. Lu Ziming, tingnan mo. Tingnan mo kung ano ang pinapangalagaan mo. Ano bang klaseng bagay ito? Ginagawa mo ito para sa ganitong bagay. Babaeng may pusong ahas. Naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Paulit-ulit na pinaparatangan ang nanay. Inuusig siya ng paninira. Kung alam lang ng nanay na ang kanyang minamahal na anak ay ganito ang ginawa sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Siguradong hindi siya mapapayapa. Nanay, patawad po. Hindi ako naging mabuting anak. Walang silbi ang anak. Wala akong silbi. Binangga mo ang nanay ko sa sasakyan. Gusto kong magbayad ka ng buhay. Bitawan mo ako, pinatay niya ang nanay ko. Gusto kong magbayad siya ng buhay. Bitawan mo ako, gusto kong siya ang magbayad ng buhay. Siya ang pumatay sa nanay ko. Lu Ziming, ang kutsilyo ay tumusok sa sarili mong katawan. Alam mong masakit. Hindi, Kuya Ziming. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Aksidente, talagang aksidente. Si tita, bigla na lang siyang tumakbo palabas. Wala akong kinalaman dito, Ziming. Hanggang ngayon, nagmamatigas ka pa. Wang Ru, maliwanag na ikaw ang nagmaneho at na-distract. Kaya mo na bangga ang lola ko. Nasa ganitong oras na. Ikaw pa talagang umiiwas sa responsibilidad. At inakusahan pa ang aking biyenan. Akusahan. Wang Ru. Gagawin kong makulong ka ng matagal. Gagawin kong magbayad ka ng buhay mo. Makulong ng matagal. Lu Ziming, huwag mong kalimutan. Ikaw ang mahusay na abogado na nagdepensa sa akin ng 3 beses. Yung mga sinasabi niya, hindi ako naniniwala. Sa isang video lang, hindi pwedeng mapatunayan ang kasalanan ko. Pabayaran mo ang buhay mo. Wang Ru, huwag kang magdiwang ng maaga. Tiisin ko talagang makakahanap ng ebidensya. Hindi ka makakatakas. Ihagis mo ang mamamatay tao na ito. Huwag mong dumiin ang mata ng nanay ko.
Nanay, patawad po, anak nyo. Dapat akong mamatay. Wala akong silbi. Nanay, huwag kayong magyabang. Hindi ko kayo palalampasin. Amulet ng kapayapaan. Panalangin para sa kaligtasan. Nanay, nanay, alam ng anak na nagkamali siya. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi tao ang anak. Tumulong ang anak sa taong iyon, na pumatay sa iyo. Hindi ako tao. Ikaw ang nagsampa ng 3 kaso laban kay Wang Ru. 3 beses siyang nanalo. At ngayon, kulang pa ang ebidensya. Gusto nilang gamitin yung video para mapatunayang siya ang may kasalanan. Napakahirap noon. Niyan. Pero, huwag hayaan na umalis ang nanay, na may kasalanan ng panggaganso. Gagawa ako ng paraan, para makahanap ng mas matibay na ebidensya, para maibalik ang pangalan ng nanay. Itong libro, pirmahan mo na. Sa puntong ito, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ko na gustong makipag-ugnayan sa iyo. Ayoko na ng anumang relasyon sa iyo. Hindi. Niyan. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pwede mo akong saktan o murahin, okay lang. Basta bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi ka na. Yung Lu Ziming na kilala ko noon. Ang tao na pinabayaan mo ay hindi ako. Kundi si Mama. Niyan. Ako ang nagkamali. Noon, nahulog ako sa babae ni Wang Ru. Nabulaanan ang paningin. Nakapaghain na ako ng bagong dokumento sa korte. Nagsampa ako ng kaso laban kay Wang Ru. Siguradong gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon at yaman. Siguradong mapapanagot ko siya. Siguradong magbabayad siya ng halaga. Ang pinakamahusay na abogado ng madilim na law firm, si Lu Ziming, at ang kanyang asawang si Shen Yan, ay nagtutulungan sa masama. Inilalagay sa alanganin ang mabubuting tao. Ibalik mo ang aking kapatid na babae. Wasakin ang masamang law firm. Tiyak na pananagutin ko siya. Ang pangunahing abogado ng masamang law firm na si Lu Ziming, at ang kanyang asawang si Shen Yan, nagtutulungan sa kasamaan. Inuusig ang mabuting tao. Ibalik mo ang aking kapatid na babae. Bagsakin ang masamang law firm. Wang Ru, bakit nandito ka pa? Tingnan nyo. Sila ang mag-asawang masama. Paano nila nagawa yan? Grabe. May ganito pang bagay. Napilitan akong magka-depression dahil sa kanila. Sobrang lalim, minsan naiisip ko na magpakamatay. Tama nga. Ang bait-bait ng ate ko. Halos mapapabagsak na siya sa sobrang pressure nila. Magbigay ng opinyon ang lahat. Wala na bang batas? Magbigay ng opinyon ang lahat. Wala na bang batas? Namatay ang sariling ina sa aksidente. At sinisisi ang iba. Sinasabi pang gusto ng pera. Talagang walang hiya. Paano nila nagagawa ang ganito? Grabe naman. May ganitong pangyayari pa. Talaga namang. Sobrang hindi katanggap-tanggap itong tao na ito. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Wang Ru, ang kapatid kong babae ay nagsisinungaling lang. Mukhang ikaw ang puno ng kalokohan. 3 beses niyong sinampahan ng kaso ang kapatid ko. 3 beses, panalo ang kapatid ko. Hindi pa rin kayo tumitigil sa pagsasampa ng kaso sa kanya. Gusto niyo lang ba ng pera? Tama, naawa ako sa inyo noon. Kumuha ako ng 500 piso. Ibinigay ko sa inyo bilang pampalubag loob. Hindi ko akalain na kayo ay ganito kaganid. Na hindi pa rin ninyo ako pinapalampas. Sobrang labis na ito. Para sa akin. Hindi sila dapat makatanggap ng kahit isang sentimo. Wang Ru, sa ganitong paraan ng pagbaligtad ng katotohanan, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan?
Kayo ang talagang nagbaligtad ng puti at itim. Mga Ginoo, sa puntong ito, nangangahas pa silang bantaan ako sa harap ng lahat. Kung ako ay susuko sa paglaban. Ilan pang mga inosenteng tao ang magdurusa sa kanilang kamay. Tama iyon. Ganyang mga salot sa lipunan. Dapat silang parusahan. Huwag silang maglakas loob na. Mang-api pa sa lipunan. Ikaw na mamamatay tao. Akala ko pa naman mabuti ako sa'yo. Hindi ka lang tumama sa nanay ko at tumangging umamin. Kahit naninira ka pa sa akin at kay Nyan. Ay naku, ay naku. Hinampas niya ba abogado na ginto? Hinampas niya ang abogado na ginto. Tingnan niyo kayo, lahat. Hindi lang nila niloko ang tao, kundi nagsagawa pa sila ng karahasan sa harap ng lahat. Kuya, ayos ka lang ba? Malakas ang loob. Sige, naglakas loob ka pang saktan ang kapatid ko. Sobrang yabang, hindi lang nang hihingin ang pera. Nagmamalaki pang manakit. Wala na bang batas? Sa tingin ko, dapat nang mag-report sa pulis. Dapat silang dalawa ay arestuhin. Mga ganitong uri ng tao, nagtatayo pa ng law office. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na makipag-ugnayan sa mga ganitong mapanlinlang na tao? Mag-file ng kaso. Nang aabala ka sa kapatid ko, at may lakas ng loob ka pang saktan siya. Bayad para sa pinsalang mental. Walang dapat bawasan sa mga gastusin sa medisina. Kung hindi, araw-araw akong pupunta dito sa opisina ng abogado. Hanggang hindi na kayo makapagpatuloy dito. Sige, ayos lang. Ikaw na masamang tao. Hindi ko akalain na para sa'yo. Isinakripisyo ko ang aking ina, na nagbigay buhay at nag-alaga sa akin. Zaiming, ayos ka lang ba? Zaiming, ayos ka lang ba? Wala akong sakit. Sisi ko na bulag ang mata at bingi ang puso. Karapat-dapat lang sa akin. Lu Zaiming, noong una, ikaw mismo, ang nagmamadaling ipagtanggol ako. Wala akong hiningi sa iyo Ngayon, sinisiraan mo ako. Huli na. Wang Ru, akala mo nagwawala ka rito. Nagpapaliko ng katotohanan. Talagang wala ka bang ebidensyang maipakita? Shen Yan, anong ebidensya pa ang kaya mong ipakita? Hindi ba't noong birthday party ko na una kong sinabi? Yung mga sinabi mo ba? Sino ang maniniwala sa sinasabi mo ngayon? Ang lahat ay iisipin na nagbabalatayo ka lang. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Wang Ru, dahil sobrang kumpiyansa mo. Hayaan kitang sabihin ito sa harap ng lahat. Sabay-sabay mong sabihin. Hello. Hindi namin alam kung anong kalokohan na naman ang gagawin nila. Niang, nakuha na namin ang ebidensya. Kayo, ito ang ifiisi data na nakuha ko kanina sa kotse ni Wang Ru. Ito ang ipinapakita ng data. Ipinapakita ng datos. Noong nangyari ang insidente, sobrang bilis ng takbo ng sasakyan ni Wang Ru. At naitala pa sa kanyang dashcam. Ang sandali ng kanyang pagbangga. Totoo ba ito? Hindi. Impossible. Kapatid na guro, siguradong magugustuhan mo ang regalo na binili ko para sa iyo. Pagkatapos ng insidente, alam kong tinanggal ko ang dashcam at lahat ng mga record na pwedeng tanggalin. Imposibleng maibalik. Wang Ru, hindi ka ba nag-aalala? Bakit mo kailangang tanggalin? Talaga siyang gumawa niyan. Hindi ko inasahan. Huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Akala mo na delete mo na ang data. Mapapanatag ka na ba? Sa kasalukuyang teknolohiya, hindi mahirap restore ang na-delete na data. Itong XP flash drive. Ito ang ebidensyang nagkukumpirma na sinadya mong pumatay. Na sapat upang ikaw ay umamin at sumunod sa batas. Magdusa sa kulungan hanggang sa huli. Anong sinasabi mong sadyang pumatay? Nonsense ka. Ako ay malinaw na. Malinaw na nagbabalang ako ng ulo para kumuha ng isang bagay. Sino ang mag-aakala na mababangga ko yung matandang yun? Ito ay hindi maituturing na sinadyang pagpatay. Talagang siya nga. Narinig ng lahat, di ba? Ito ay kanyang sariling pag-amin.
Siyang yumuko para kunin ang cellphone. Mapanganib na pagmamaneho. Dahil dito, nabaril ang aking lola. Walang ginawa ang aking lola na magpanggap. Wang Ru. Pinatay mo ang nanay ko. At nagawa mo pang lokohin ako na. Siya ang nagpasiklab. Sobrang masama. Pinatay mo na. Nag-aarte ka pa at nagmamalupit. Halos naloko na kami niya. Hindi tama na inakusahan ang pamilya ng biktima. Ganito hindi talaga ang nangyayari. Kayo ng ate mo nagtipon-tipon dito para magpasiklab. Nagpaparatang at naninira ng reputasyon. Gusto mo bang sumama sa kanya papasok? Hindi. Hindi ko kasalanan ito. Ate ko ang nagsabi sa akin na pumunta dito. Sabi niya basta magulo ang lahat. Ibibigay niya sa akin ang pera para bumili ng bahay. Anong sinasabi mo? Ano nang kinalaman ko dyan? Umalis na ako. Wang Yong, wala kang konsensya. Sasabihin ko sa iyo. Yung ihs ko na yun. Walang data talaga. Anong? Sino ba naman ako para sadyang manloko sa'yo? Pero nagkamali ka, nagsabi ka na lahat. Ikaw, matapang ka bang manloko sa akin? Anong pakialam ko kung manloko pa ako sa'yo? Pinagsasalitaan ka ng publiko. Masakit ba ang pakiramdam na inagaw ng isang mahal sa buhay? Wang Ru, lahat ng ito ay utang mo sa aking biyenan. Kuya Ziming, pakiusap sa'yo. Talagang alam ko na nagkamali ako. Hindi ko sinasadyang patayin ang tiyahin. Hindi ko inasahan na magiging ganito. Kuya Ziming, alam mo naman na nagkamali ka. Kuya Ziming, noon, napakabait mo sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nahihirapan akong makaalis mula sa baryo. Sa iyong suporta, nakapasok ako sa kolehiyo. Kung makulong ako, tapos na ang buhay ko. Sinusuportahan kanyang mag-aral sa kolehiyo. Noong nag-aaral ka sa kolehiyo, kakalabas lang niya sa paaralan. Nagsusumikap pa nga siya. Saan siya kukuha ng pera para suportahan ka? Ang nagpondo sa iyo ay palaging ang aking biyenan. Tingnan mong mabuti. Sa mga nakaraang taon, siya ang nagbigay sa iyo ng tuition at allowance. Siya ang aking biyenan na si Xia Wenzo. Impossible. Paano mangyayari iyon? Imposible na mangyari ito. Nanay ko, narinig niya ito mula sa akin. Na ikaw at siya ay galing sa iisang lugar. Alam niya na nag-aral ka mula sa baryo. Hindi madaling gawin. Kaya't siya'y nagtitipid. Sa kanyang maliit na pensyon. Halos lahat ay tinawagan mo. Totoo ngang hindi mo makikilala ang tao sa mukha lang. Akala ko ay karapat-dapat siya sa parusa. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Nabangga niya ang taong tumulong sa kanya. Nabangga niya silan at sinisi pa ang taong tumulong sa kanya. At siniraan pa siya. Hindi ko alam iyon. Akala ko, si Ziming J ang nagpondo sa akin. Ikaw ang humadlang dito. Kaya, gusto ko lang sanang takutin ka. Wala akong balak na saktan ang aking tagapagligtas. Wang Ru, sa iyong pinakamahirap na panahon, malapit nang maubusan ng pera para sa matrikula. Halos tumigil na sa pag-aaral. Ginamit niya ang naipon niyang pera para baguhin ang iyong kapalaran. Pero ikaw, dahil sa sariling kapakanan, nangahas kang magmaneho at pinatay siya. Nawala na ba ang iyong konsensya? Hindi ako tao. Tita, pasensya na, hindi kita sinasadya. Ako'y nagsusumamo. Ako'y nagsusumamo na sumuko. Ako yun. Ako ang nagmamaneho ng delikado. Na nakabangga sa tita. Ako rin. Inakusahan ko siya ng panlilinlang. Ako ang nagkamali. Handa akong tanggapin ang parusa ng batas. Tayo. Nanay, dumating ang anak at sinyanyan para makita kayo. Ako ang hindi marunong gumalang. Alam ng anak na nakagawa siya ng maraming pagkakamali, na nagdulot sa iyo ng maraming hindi makatarungang pagdurusa. Alam ng anak na siya ay nagkamali.
Ngayon, marami na akong mga kasong legal na tinutulungan. Na partikular na tumutulong sa mga mahirap na hindi kayang kumuha ng abogado. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para sa pagtubos. Si Wang Ru ay nahatulan na. Sa wakas, naibalik ko ang iyong dangal. Sana ay maayos ka sa langit. Lahat ay maayos. Mahal na siya. Nanay, ikaw ba ito? Dumating ka upang makita kami. Nanay, mag-relax ka na. Mabuti ang lahat sa amin ni Nian. Huwag kang mag-alala sa amin. Maaari kang umalis ng walang pag-aalala. Nian, alam kong nasaktan kita ng labis. Karapatan mong hindi ako patawarin. Nakapirma na ako sa kasunduan ng diborsyo. Lahat ng bahagi ng law firm ay naipasa ko na sa iyo. Wala na akong natira. Salamat. Dapat akong magpasalamat. Salamat sa iyo. Sa huli, handa ka pang samahan akong bumisita kay Mama.